So, hello. For today's video, I'm gonna tackle, or I'm gonna show you the planning and designing stage of my application. So, let's proceed. For the planning stage, we have uh, planning stage, which is the plan of creating the application. So, papakita natin dito kung paano ko gagawin, paano yung naging plano, o saan nanggaling yung application. So, for the next one is creation. First one is the creation, which is the title. So, saan nanggaling yung title? So, yung title po, nagmula siya sa pinsan ko, which is yung may-ari ng store, na kung saan doon tayo kumuha ng detalye na about sa crochet. At actually, siya yung magiging stakeholder natin na kinuhaan, o magiging stakeholder natin na kung bakit natin ginawa yung app na to. So, next. So, details and goals. So, yung goals natin and details is to provide an online viewing app for crochet shop. So, yung app natin ay meron siyang an online viewing app ng mga product about the crochet. So, yung goal ng app na to is to provide less hassle and convenient among the users, na para hindi na sila pumupunta ng mga websites or mga online platforms to check or view some crochets products or shops. So, next. So, problem. So, naging problem natin dito is to reduce web app platform visitations for ease of searching it online. So, kadalasan sa mga businesses or mga gantong business like crafting, marami na tayong nakikitang pero nasa web siya or nasa online platform siya. So, yung users o yung mga enthusiasts in crochet, maghahanap pa, magse-search, although it's part of finding something na magugustuhan nila. Pero yung purpose o yung problem na kinikater natin, why we create, o why I create this app, as yun yung para hindi na siya mapunta ng website platforms na para mag-search pa ng mga product ng about sa crochet. So features, ito yung mga features natin na include. So, first one is the product list. So, sa app natin may mga product siya na naka vertical list na i-scroll down, scroll up ng users, kung saan doon nila makikita yung product ng store or yung product ng creation, and as well as the price. Nandun rin para aware yung users kung anong price ng product na yun, at maging sa mga promos. So, meron din yung app mag-update every thing na may mangyayari sa app or sa store, and notifications to aware the users or buyers, not buyers talaga, like mga lang, nagpaplano bumili. So, that's for the features. And the competitors natin naman na tinuturing is yung mga business purposes application. So, ano yung mga business purposes? So, marami na tayong nakikitang app na common for businesses purposes. So, marami ng mga app na nagkikater ng mga business for advertising and promotion application. So, yung app natin ay distinct siya kumpara sa mga existing applications. Yun yung mga competitors natin na tinuturing. And for the target audience naman, which is the entrepreneur o yung pinsa natin, and for the beginners and enthusiasts na nagbabalak gumawa o bumili
ng mga product. Yun yung target natin na audience. So this strategy naman, ito yung naisip natin strategy para maging unique siya sa ibang existing. So basahin ko yung description. The app will only have a window shopping like. So window shopping lang siya. It won't have a payment tool or cannot do purchasing online. This app will serve as viewing or checking product app for people who plans to buy. So window shopping siya na may product, may price list, may promos. Pero hindi siya mabibili doon mismo sa app online. Kailangan mo siyang bilhin mismo sa store or sa owner mismo ng creation. So yung app, yung magsaserve lang siya as viewing app na doon mo lang makikita yung mga product, mga list, and pwede kang mag-add to cart doon ng mga nagugustuhan, o pwede ang user mag-add to cart ng mga nagugustuhan nilang product, at may total din yun sa cart na kung saan may mga prices doon na ito-total and makikita sa total prices ng cart na nilagay ng mga users. So yun yung uniqueness ng app natin. So yep, that's for the strategy. So sa language naman I choose Swift, which is compatible sa iOS and Android. So alam naman natin yung generation natin ngayon is mostly Android, pero habang tumatagal dumadami na rin yung mga gumagamit ng mga iOS devices. So kung saan kino-consider natin yung mga iOS para hindi sila ma-behind sa mga, or hindi sila ma-behind sa app na i-develop ko. So that's for the language. And for the schedule naman, so 2-3 weeks for design and development. So we've done gathering datas. So makikita natin yan sa latter part ng video na na-gather na tayo ng informations about the crochet. So 2-3 weeks na lang yung allotted time na in-estimate ko in according to the Gantt chart na ginawa natin, na makikita natin mamaya. So 2-3 weeks for design and development. So this project will be expected before the time allotted. So kailangan natin magawa to as soon as possible. So that's for the schedule. And let's proceed sa designing stage. So ito na yung paano natin i-design yung application, o paano ko i-design yung application. So for the user interface, we need this user interface para makuha natin yung attraction ng user at maging yung ma-intrigue sila o yung intriga nila sa app na gagawin ko. So let's proceed for the frame 1. So yung frame 1 natin, ito yung frame kung paano natin i-design yung user interface natin. Although di pa siya totally detalyado tignan. So that's for the frame 1. For the frame 2, almost hindi siya recognizable. Ano pa rin siya, may kulang pa rin na detalyado o detailed. And for the frame 3 naman, almost detailed na siya, semi-detailed, pero kulang pa ng some details. So ito na yung may kulay na siya, ano yung color niya sa frame 4 natin. Ito na yung kung ano yung magiging niya, color. Although hindi siya naayon sa user preference na, kasi we've done this activity nang wala pa kami nagagather na anything na information sa mga namin. So that's for the wireframe. So yung user interfaces natin. So for the flowchart naman, ito yung magiging flow ng app natin. So yan yung naging nagawa kong flowchart kung paano gumagana yung application natin, paano siya pupunta sa screen na to, sa screen na yan. So that's for the flowchart. So let's tignan na lang natin to. So yan.
So may tatlong ano yan, anim: home, pattern, tools, cart, settings, and profile screen. So tatlo yan. And for the Gantt charts, ito yung Gantt chart na nagawa natin, although hindi pa siya tapos kasi hindi pa nga nasisimulan pag-develop yung app. This color na nakita natin ay mga partial, ay ito pa yung nagagawa natin so far sa project natin. And for the last frame naman, ito na yung last frame na ito na yung magiging kabuuan o magiging output ng application project natin. So this ito yung home screen natin, ito. Yan, ito yung pattern screen, may nandito yung product, yung categories, and the navigation bar. So scroll down, scroll up lang yan ng users para makita yung lahat ng product, and may name and description. Same din sa tools screen natin, navigation bar, product, scrollable, name, and description. So that's for the 3 screen na meron tayo. And for the remaining 3, ito yung cart natin na makikita dito, yung sa cart, tatlo yan na makikita natin. So tatlo yan. Ito yung cart kung mga na-add to cart ng user, so makikita dyan, scrollable din yan, and sa the bottom makikita yung total ng ano natin, na cart natin. So and the settings nandito rin na pwedeng i-utilize ng user, as well as the profile. So that's for the last frame. And sa detail gathering naman, ito yung na-gather natin na detail for the application natin. So this is the owner of the creation, na ito yung natin, stakeholder na tinuturing why we create the app, why I will create the app. So ito yung time na nag-gather information and in-interview. And the user preferences na pag-usapan namin, na yung gusto niya ay pink, peach, purple, light blue for the color palette, and the font sans serif or depende daw sa developer. And the text color, which is gray, and the background color cream and beige, which is nasunod naman natin sa kulay o sa user interface na nagawa natin sa last frame. And the ORM naman, ito na yung lahat ng nag-gather natin na information about the crochet. So ito yung first table. Yan, dito yung name, and sunod mga types and prices, and last. Yan. So yan pa yung nag-gather natin na information so far. So pwede pang madadami pa yan kasi marami pang gagawin yung producer ng creation, which is yung owner itself. So that's all for our video. I hope you find something interesting in this application. So download it when it's done. Thank you.